give you the current situation. I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will, ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country, and so be it. Kung ganun ang destiny ko. Salamat. Malamig na weather. To show our support. Yes. To show our love. Just to make sure that he's safe coming Yes. here. Kasi hindi naman siya mababayaan dito sa Yes, Netherlands. that's true. We love him. Mas safe pa siya dito, di ba? Kaysa Safe siya rito kaya sa Pilipinas. Yes. Gusto na lang siya. Nilagaan namin siya. Kung gusto niya ng paksiw, dadala ko sa akin. Gusto niya ng cola, magdadala ko. Kahit anong gusto niya, dadali namin. Yeah, ipagluluto namin siya. Be strong lang, Tay. And then, isipin mo, nandito lang. He is the best president Ever. we Combined experienced. with a lot of presidents in the Philippines. I'm sorry. He's the best. Kahit po 6 degrees dito sa Netherlands ay nag-aabang pa rin kami sa paglabas ng ating former President Rodrigo Duterte. Duterte! 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 I can hear you. Duterte! 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 Ayun na! Ang gulo ni Ate. Ate, ang gulo. Ano yun eh, tatay natin yan eh. Tatay ng bayan, tatay ng Pilipinas. Siya lang yung presidente nagtaas ng moral ng mga sundalo sa Pilipinas. Mga pulis, mga sundalo. Kapanahonan niya, siya lang. Makatao siya, makatao. Makatao ba? We love taga Davao. Taga Davao niya. Davao. Nanay ko, taga Davao. We love tatay. Love tatay. Taga Misaya, pero love tatay. Yeah, love tatay. Love tatay. Lahat ng Pilipino. This is our former president. Mr. Duterte, please know that wherever you go, the Filipino people, we will be here, we will support you all around the world. We are everywhere, we will support you. Sa kabila po ng paulit-ulit na pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi kailanman makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC, ay hindi maintindihan ng isang geopolitical analyst ang ginawang pag-aresto ng kapulisan kay former President Duterte sa utos na rin ng ICC. Si Carlo de la Peña sa detalye. Alam naman ng buong Pilipinas at ng buong mundo na we're not part of the ICC anymore. This is really an assault to the sovereignty of the Philippines. Ito ang tahasang sagot ni geopolitical analyst Professor Ana Malindugoy kaugnay sa pagpapaaresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ani Malindugoy,
bakit hinahayaan ni Marcos Jr. na mangyari ito sa kabila ng paulit-ulit na niyang pahayag na hindi kailanman makikipagtulungan ng pamahalaan ng Pilipinas sa ICC dahil hindi na nga ito miyembro mula pa noong 2018. Issue ito ng soberenya ng bansa. Bilang ang presidente kasi ng kahit anong bansa, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, the first and the basic yan na trabaho niya is to uphold the sovereignty and independence of the country. With this, anong ginawa niya? Pinayagan niyang lapastanganin ng ICC kung sa ICC man yung aresto na yan. Kasi ngayon, pagdating naman sa red notice na Interpol, ipinaliwanag ng geopolitical analyst na hindi ito isang agarang arrest warrant, kundi isang request lamang ng nasabing international agency sa law enforcement agency ng isang bansa sa paghahanap at paghuli sa isang individual. Ano yan? Parang may notice ka pero ang magde-decide niyan is ang ating local na mga security at local courts natin. Ibig sabihin, nasa kamay pa rin yan ng gobyerno natin kung hahayaan nilang yung red notice na ma-implement o hindi. Dagdag rin ni Malindog Uy kung sakaling magkakaroon ng mga issue ng seguridad at paglabag sa karapatang pantao sa bansa, ay pinakahuling opsyon na lang ang ICC dahil we are not a failed state because our local courts are functioning. Our Supreme Court is there. So anong ginagawa ng ICC warrant of arrest na yan sa Pilipinas? At sa lahat talaga, ang presidente pa, ang former president pa ng Pilipinas, ang ginagawa nila ng ganito. Kaya naman panawagan ni Malindog Uy sa taong bayan. So ang tanong ko sa ating mga kababayan, this is not an issue of Duterte per se. This is an issue of the Philippines and each and every one of us, ng mga Pilipino. Hahayaan nyo ba na lapastanganin ng ICC at ng current administration ni Bongbong Marcos ang soberenya ng bansa? Wala na. If that is the case and you will allow this to happen, then there's no such thing as Philippines if that's the case. So yun ang dapat isipin ng mga Pilipino at this time. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Samantala, ang mga Davaoenyo naman ay nagkaisa po sa Rizal Park sa Davao City para tiyaking ligtas at ang panawagan po ng hustisya para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang balita ni Jean Domingo. Nagtipo ng libu-libong Davaoenyo kabilang ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan dito sa Rizal Park, Davao City. Layo ng pagkakaisang ito na ipanalangin ang kaligtasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakibahagi din sa pagtitipon ng iba't ibang sektor ng lipunan. Ayon sa ating mga nakausap at base na rin sa talumpati ng mga konsehal ng lungsod, ang punto ng pagsasama-samang ito ay upang ipakita ang suporta at pagmamahal ng mga Davaoenyo sa kanilang dating alkalde at pangulo at itinuturing nilang ama ng Davao City. Ma'am, ganina ma'am, nag-leave jud ko ma'am, kay gusto ko wani diri ka suportahan na ako si Tatay Digong. Suportahan nato si Tatay Digong. Abanganin na mo diri sa Rizal Park. Ipakita nato yung atong pagigugma, atong suporta sa iya kay kabalo man jud taon siyang nabuhat sa Pilipinas, di ba? So dili ta magbulag-bulagan kana paglaban nato si Tatay Digong. Ma'am, sakit kayo ma'am. Sakit jud kayo man kanang makahilak jud gani ka ma'am. Magtan-aw ka sa Facebook ma'am, balami kay ilabay mo cellphone good nga kung pwede pa lang madto kag Manila para kung nalakay pamasahe ma'am, adto kag Manila ba para kanang pangmatay kana si BBM naglagot jud ko ng BBM ba. Lagot na ko ana niya ma'am. Sabi ng ilan sa ating mga nakapanayam, narito sila para ipaglaban ang kaligtasan at hustisya para kay dating Pangulong Duterte. Hindi sila papayag na manaigang kawalang hustisya, lalo't alam naman ng lahat kung gaano kamahal ng dating presidente ang mga Pilipino. Sa karon sa kinabuhi sa Pilipinas, makita na ko. Laban tanang Pilipino lang atong pakita. Kaya nakita na to sa unom katuig si former President Mayor Duterte sa Davao City, pinakadabis nga leader. Tanang tao nalipay sa iyang gustong may tabo para sa Pilipino. Ang prayer rally nga nila ay isang pagpapakita ng pagkakaisa ng mga Davaoenyo sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng dating Pangulo. Ayon kay Vice Mayor Melchor Kitain, layo ng pagtitipon ng mga Davaoenyo na magbigay ng kalakasan kay former President Duterte kahit pa ito ay nataon sa araw ng Davao. Kwento niya excited umano sila bilang mga opisyal ng lungsod dahil dapat ay pauwi na rito si dating Pangulong Duterte kasabay ng pagdiriwang ng araw ng Davao. Pero malungkot na balita ang sumalubong sa kanila.
Emosyonal ang mga nakiisa sa pagtitipon. Sa Bisaya pa, anila, lami ng muhilak o ang sarap ng umiyak. Pero sa kabila nito, kitang-kita pa rin ang katatagan, pagkakaisa at kalakasan ng mga Dabawenyo. Isang ngayon kami sa iyo, isulbad mo ang among suliran. Bukod sa panalangin, nanawagan din sila sa gobyerno at pandaigdigang komunidad na bigyan ng patas sa pagtrato si Duterte at tiyakin ang kanyang kaligtasan. Nakita mong good na mo unsa ang gibuhat ni Duterte sa Pilipinas, ma'am. Para sa amo, ma'am, kaning nami pamilya nga drug addict. Dili jud ko mo na ma'am. Pero tungod kay Duterte, ma'am, ning suko siya na iyang kinabuhi ron, ma'am, na bago. Ning balik siya sa Ginoo tungod lang ni Duterte. Ana jud na siya, ma'am. Maong atong iampo nga unta mahuman na ni tanan nga untagaan pa og kusog si Tatay Digong mulaban ani nga laban, ma'am. Labanan nato siya. Tatay Digong, laban lang nami sa imuhang kiliran mo uban sa imuhang laban, iampo ka namo sa imuhang laban karon, Tatay Digong. Ayaw give up kay naami, nahigugma mi tanan sa imuha. Nagpahayag din ng pagsuporta sa dating Pangulo ang mga motorista ng lungsod na nagsagawa ng noise barrage sa bawat kanto ng Davao City. At bukod pa rito ay hindi sila papayag na kunin o ilayo sa bansa ang dating Pangulo. Mula dito sa Davao City, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News. At hanggang sa kasalukuyan, partner MJ, no, marami pa rin pong mga nagaganap na kaliwat ka ng mga pagtitipon sa iba't ibang panig po ng bansa. Bilang pagpapahayag nila ng pagtutol nga dito sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa iba't ibang lugar to, no, ng bansa. Ngayong araw po na ito, mayroong nag-motorcade, nag-noise barrage, mayroong nag-prayer vigil, Luzon, Visayas at Mindanao po ito. At sila po ay nagtitipon-tipon dahil sila po ay naniniwala na malaki ang naitulong po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa bansang Pilipinas. Kasi kung walang naitulong ito, hindi yan lalabas ng kusa, partner MJ. Hindi po ito sila binayaran ng ayuda, hindi po sila tinipon talaga. Kusang loob po yan nila na sila ay lumabas ng kanilang mga tahanan ngayong gabi at nag-organisa po sila, magkakasama po, no? At dito natin nakita kung gaano kalaki po ang tiwala ng taong bayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanila pong panawagan na maibalik, no, sa bansa ang dating Pangulo na minsan ay nagdala po ng pagbabago, tunay na pagbabago sa atin pong bansa, partner MJ. Meron din ako nakita, partner, ng mga pulis. Totoo ba yun, ha? Sa social media na nagsa-signing off, nag-resign. Ang bigat daw ng kanilang pakiramdam, bit-bit nila. Di nila kaya konsensya. Oo, pero merong mga impormasyon naman tayong nakukuha mula mismo sa hanay ng liderato ng pambansang pulisya na di umano, pinagpapaliwanag sila ng PNP bakit daw ganun yung kanilang mga posting. No? Pero pag posting ng PNP, pag posting po sa kanila na sa kanilang mga naratibo, obligado ang mga pulis na sumuporta. Pero yung sarili, kusa or kalayaan po ng mga pulis na magpahayag po ng kanilang mga saloobin ay kanila pong ipinagbabawal, no? Nakita natin yung mga sinasabing mga memorandum, no? Wala pa namang pahayag ang pambansang pulisya tayo na nakita dito kung ano ba ang kanilang masasabi ukol dito, partner MJ. Samantala, naghayag naman ng iba't ibang reaksyon ng ilang overseas Filipino worker kaugnay sa pag-turnover ng pamahalaan kay dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ICC matapos nga hainan ng arrest warrant. Ayon sa mga kabayan, hindi makatarungan ang ginawang hakbang ng kasalukuyang administrasyon. Si Chair Light sa report. Para sa akin, hindi. Hindi po. Sa akin po is hindi. Hindi makatarungan. Para kay Belinda, isang OFW sa Canada, hindi makatarungan ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga nagawa nito noong siya ay presidente pa ng Pilipinas.
Mas makatarungan pa niya ang ginawa ng dating Pangulo na war on drugs kaysa sa kasalukuyang administrasyon. Para sa akin, nangyari na yung nangyari eh. He did a lot of things for the country. So bakit kailangan siyang parusahan ng ganon, di ba? Yung tungkol sa mga drug addict. I mean, hindi masamang pumatay kung masamang pumatay. Pero mas maraming mamamatay kung hindi niya ginawa yon. Para naman kay Edward, isang seaman, si Duterte ang pinakamahusay na Pangulo dahil sa suporta nito sa mga OFW as seafarer noong pandemya. Yung pagsuporta sa amin hanggang maihatid kami mula airport hanggang sa aming bahay. Hindi ko po malilimutan yun. Na walang tigil ang supply ng pagkain, tubig sa amin. Habang inaasikaso kami maihatid lang sa aming, mismo sa bahay namin. Kaya ang ginawa nila sa dating Pangulo ay hindi makatarungan. Hindi po makatarungan yun. Sinorpresa siya eh. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na pagtanggol ang kanyang sarili. Ganoon din ang pananaw ni Jose, isang seafarer na naapektuhan ng desisyon ng pamahalaan. Naniniwala siya na malaki ang nagawa ni Duterte sa Cebu sa pagsugpo sa droga. Kasi kita nila na malaking pagbabago nung siya pang nakaupo, nung katulad ng mga droga, addict, kanyan. Makikita nyo naman ngayon, maraming nang napapatay tulad sa amin sa Cebu. Maraming namamatay na pamilya dahil sa droga. Kahit na sariling pamilya nila pinapatay. Para kay Boyet, isang OFW sa Brunei, hindi niya malilimutan ang kapanatagan noong panahon ni Duterte kumpara sa kasalukuyang sitwasyon. Parang illegal po yung na paggawa nila ng gano'n. Dapat nasa... At hindi pa doon, inano pa sa ibang bansa, doon pa inano. Imbis na dito lang sa ating Pilipinas. Nagbigay din ng mensahe ang mga OFW kay Duterte. Na maging strong lang siya at malalampasan din niya ito. Yung still, may katarungan pa rin. Para po kay Tatay Digong, lumalaban lang po kayo. Haporta po sa kayo. Ng ICC ang Pilipinas. Sa kanilang social media post at sa panayam sa media, itinuturing ng mga anak ng dating Pangulo na kidnapping ang ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. sa kanilang ama. Kung Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan. Lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know, what do you call it? State kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari. Ayon kay Pangulong Duterte sa kamay ng ICC, dagdag pa ng pangalawang Pangulo, hindi niya matanggap na tila naging sunod-sunuran ng Pilipinas sa mga dayuhan. Hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. I mean, ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Pinag-iingat naman si VP Sara ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman kasunod ng iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Itinanggi naman ng bise na humingi si dating Pangulong Duterte ng political asylum sa China nang sila ay tumungo sa Hong Kong. Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. Ayon pa kay VP Sara, ang pag-aresto sa dating Pangulo ay may kinalaman sa nalalapit na midterm elections. Nangangambaan niyang makalaban na matalo ng Duterte senatorial balls. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. Tagalin man nila si former President Duterte sa equations at midterm elections, nandyan yung taong bayan at lumalakas yung block voting ng PDP 9 candidates. Pero sa kabila niyan,